pag naman po naka-encounter po tayo ng mga scam, syempre nandiyan na naman po yung CICC, okay? Nang under po yan ng DICT at ng ating na pinamumunuan po ng bagong DICT secretary ang makisig na si Secretary Henry Aguda. Opo. So, yan po yung mga palatandaan natin. Basta mag-report po tayo at the same time, wag po natin kakalimutan yung mga contra-scam attitude. Ito po yung magdamot, wag po kayong mag-share ng personal information. Magduda, wag po tayong i-question po natin. Pagdudahan po natin yung mga too good to be true na mga offers sa social media at internet. Mang snab, pag may nag-message po sa inyo, tumawag po sa inyo, isnabin nyo na po. Tinuturo naman po natin sa mga anak natin na kapag hindi mo kakilala yung tao sa totoong buhay, dapat huwag mong kausapin. At the same time, yung magsumbong, mag-report po tayo sa 1326. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Josel, madalas ba yung mga nasa scam, mga Facebook users or mga TikTok users? Ano bang mga social media platforms ang madalas na mataas? Sa ngayon po, yung pinaka-popular, meron ka kasing 87 million Filipino Facebook users. Ang problema namin dito, yung sinasabi nga namin sa statement namin against Facebook, hindi nila ma-determine kung ano yung phishing sites. Pag sinabi mong phishing sites, ito kasi yung mga peking mga sites na kapag kinlik mo, akala mo totoong bangko mo or kung ano man, o mga scammer or investment scam, hindi ma-determine ng Facebook at saka yung mga fake sellers na ganyan at yung iba naman hinahack or ginagaya ka, di ba? So, kahit na i-report mo, nandoon pa eh. Yung tita ko nga, hinijack yung ginaya pala yung Facebook account niya. Hanggang ngayon, nandoon pa. Ilang beses na namin yung ni-report sa Facebook o even sa government. Hindi pa rin siya nawawala. Kasi yung mga scammers, ang pinaka-entry point nila, kung let's say bumaba yung text scam, so hindi ka na nakiklik ng link, di ba? So ang ginagawa nila ngayon, yung Facebook, hinahack nila sa pamamagitan ng mga phishing link. So dito, ang nakakalungkot dito, hinahayaan ni Facebook. Hindi namin maintindihan yung community standards nila. Although nandun sila sa kongreso ng TRICOM last week, pero ang sinabi naman nila puro reactive eh. So puro reactive. Pero ang kailangan kasi natin, kailangan sila mismo magsa-self-regulate na sila. Magkaiba kasi yung scam at disinformation. Okay, although pareho lang yun. Yung scam kasi malinaw na panloloko siya. So mayroon kang mga ads na okay, o mag-invest ka rito, lalo na yung mga investment at tapos mga peke. So ingat po tayo doon at yung mga too good to be true deals sa marketplace. Naku, napakarami po niyan kasi hindi regulated, kahit sino po pwede magbenta sa Facebook Marketplace at hinahayaan po ng Facebook yan. So hopefully hopefully magkaroon po tayo ng regulation one day, pangarap po natin yon kasi karamihan po ng mga scam natin nanggagaling sa Facebook, be it sa Messenger man yan or sa mga social media post, di ba? Or nag-e-entice na sa mga bite-sized videos na pinapanood natin. So, yun po yung position ng Scamwatch. Kailangan po i-regulate, hindi po yung content. Kailangan po ma-discern. Kasi may AI na eh. Meron po tayong partner, yung Host Call app. Kaya niyang i-detect, okay, gamit ang AI, kung ano yung scam mo, hindi. Hindi ba? Hindi malinaw kasi na pag-investment na yan na too good to be true, yung mga posts na nagpapakita ng mga pera na ang dami-dami, hindi ba? Yun, mga red flags lahat yun. So yun. So hopefully makinig yung Meta sa atin, makinig ang Meta sa Pilipinas. And hopefully yung government din mas maging aggressive pa at hindi lang nakikipag-partner sa Meta sa mga events. Hindi ba? Parang gumawa naman sana sila ng mga policies para mapigilan. So, at hindi lang siya puro reactive. So, yun po yung sa amin.